Refresh lang tayo dito sa ating user interface ng AutoCAD 2021. Once again, ito, yung letter A na icon, this stands for application menu, di ba? Then, ito naman, yung sa gilid ng application menu, makikita natin dyan yung ribbon tab. Ito. While ito naman, yung sa baba ng application menu, ito naman yung tinatawag nating file tab. Then, sa taas ng ribbon tab, makikita natin yung quick access toolbar. Then, dito, ito naman, itong kabuuan, this is what we call yung ribbon. Then, sa upper part makikita natin sa gilid ng feature apps natin is yung ribbon view, di ba? While kapag meron naman tayong gustong i-search or nakalimutan natin yung shortcut or yung information sa gusto nating gawin, kunyari, nakalimutan natin yung trim, pwede din natin i-search dito sa may info center yung option kung paano gawin yung trim. Bali, dyan lalabas yung mga options dyan para makatulong din sa atin habang gumagawa tayo ng 2D and 3D drawing natin. While this one, ito yung view cube natin, no? Makikita natin dito na meron siyang north, south, west, and east. Then, for 3D, yung may top, tapos may bottom, then yung sa mga sides niya. Makokontrol natin siya, i-hover natin yung mouse dito, then i-click-click natin. And for navigation bar, itong nandito sa may right side, di ba? Wherein pwede tayong mag-zoom in, zoom out, then pwede rin natin i-drag or yung um, pan option dito. Then ito, yung status bar. Ito very useful to kasi ginagamit natin yung mga ortho, yan, di ba? Yung mga sa angle, tapos meron tayong mga specific options dito na kailangan nating i-on or i-off para magawa natin ng maayos yung mga 2D and 3D drawings natin. Dito yun siya makikita sa status bar. Then, ito, sa baba is yung layout tab. Kung ang nasa taas natin ay yung drawing, itong sa drawing file name or yung file tab, dito naman sa baba niya is yung layout tab. Kung saan makikita natin kung anong layout yung pinagagawan natin. Then, second to the last is ito, yung comment box. Bali dito, pwede rin tayo mag-type dito ng specific size sa ating circumference, angle for our circle, mga ganon. Rectangle length. Bali, dito natin siya pwedeng i-type. Pwede rin tayo mag-type dito ng shortcut. Like, kunyari, gusto natin trim. So, ang shortcut for trim, di ba, is TR. Pwede natin siyang i-type TR, tapos i-enter lang natin sa keyboard. Then, ito, yung last, which is yung pinaka-importante, is yung ating parang papel or yung drawing area or graphic area wherein dito tayo talagang gagawa ng activity. Yun lang, bali ni-refresh ko lang sa inyo ito para hindi nyo makalimutan. Kasi ito, very useful na alam natin to habang gumagawa tayo ng CAD para hindi na tayo nangangapa. Then, ngayon, nag-upload ako ng AutoCAD notes. I-discuss ko siya sa inyo. So, as I say, ito na nga yung ating AutoCAD notes. Bali, nag-compile lang ako ng ibang part ng AutoCAD notes na makakatulong sa inyo para mas maintindihan yung
yung AutoCAD na quiz number 2 and number 3 natin. So, ito sa pinakauna, kung sa unang page, makikita natin dito yung may drawing, di ba? So, ito, Windows operating system and the basic mathematics are required to learn AutoCAD program. Makikita natin na madami siya ditong numbering. Pero ang pinaka-importante dito, yung una is yung screen tip. Ito. Itong number 1, ito yung tinatawag nating screen tip. Pangalawa, or yung number 2, yung icon. Ito siya. Then, pangatlo is yung pointer. Yung screen tip, icon, and pointer, these are all elements related to the graphical user interface or yung GUI ng computer system. So, for further explanation, unahin natin ito, yung screen tip. Itong number 1, siya yung small box or yung pop-up na nag-a-appear kapag hino-hover natin yung mouse natin na nagpro-provide ng additional information or instruction. So, kung mapapansin natin, like dito sa picture, pag nag-hover tayo sa app, di ba minsan lumalabas yung screen tip, which na nagde-describe kung anong klaseng application yun or kung para saan yun, gano'n. Then, yung number 2 natin, yung icon, di ba? Dito naman, yung icon, this is a small graphical representation that represents the file, folders, application, or function. Nire-represent niya yung itsura ng file or ng application. So, di ba, naka-point siya sa Network Magic folder. So, ito, nire-represent niya na this one is for Network Magic na folder. Then, last is yung number 3, yung pointer natin. Pointer is yung on-screen na symbol controlled by the mouse. Ito. And used to select and interact with objects on the screen. So, ito yung tatlong element na related sa ating graphical user interface, yung screen tip, icon, and pointer. Now, meron pa akong isa pang nilagay dito, which is yung may monitor, may CPU, may printer, may mouse, may keyboard, may speaker, may modem. So, ano nga ba yung ibig sabihin ito? Focus natin dito is yung monitor, which is itong number 1. Then, yung ating system unit, itong number 3. Ang monitor, this is a peripheral device na nagde-display ng visual output, diba, sa computer. So, nagagamit to para makita yung information and images na napoproduce ng computer. Then, yung system unit natin, meron siyang mga components like yung motherboard, yung CPU, memory, and other hardware components. Then, responsible siya sa tawag dito, for processing and for storing data. Kaya, pareho silang crucial. Itong monitor, yung number 1, and then itong number 3, pareho silang crucial
na components sa computer system. Tandaan natin na crucial component itong monitor and itong system unit natin. So, meron tayo ditong solving. Nagtataka kayo, ba't may solving dito? Bali, basic solving lang ito. Diba, as mentioned earlier na AutoCAD, nagre-require siya ng basic mathematics. So, naglagay ako dito ng isang example related to that. So, the signs of operation dito sa question are yung plus, minus, multiplication, and yung division. So, nakalagay dito, may question kasi dyan, pero tinanggal ko talaga. Balik-explain ko na lang. Kapag nakakita tayo ng minus or negative na sign, diba, automatic, ang pine-perform natin is subtraction. While kapag nakakita naman tayo ng division, automatic, i-divide natin yon. So, yung other sign naman, yung addition to add and multiplication to multiply. Yun yung respective sign. Tsaka tandaan na rin natin na dito, applicable yung rule na kung natatandaan nyo, yung PEMDAS, ayan, yung parentheses, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Ayun. Dito tayo sa ito. By default, AutoCAD has the following workspace. Sa AutoCAD, meron tayong 3 default na workspace. So, ano-ano ba yung 3 default na workspace? I-highlight natin para ito yung 3 default workspace na AutoCAD. So, first is yung 2D drafting and the annotation. Next is yung 3D modeling natin. And yung last is yung AutoCAD na Classic. So, this workspace provide different set of tools and settings na magagamit natin for specific design needs. Like, kapag kaano tayo, kunyari, itong una, yung 2D drafting and annotation workspace. So, suitable siya para sa highlight natin na suitable siya para sa mga gumagawa or nag-create ng mga 2D drawings. While kapag ka na 3D modeling naman sa workspace, dito naman, para naman siya sa mga gumagawa or nag-create naman ng 3D models. And yung AutoCAD Classic, which is yung pangatlong default, i-highlight natin Itong workspace na to, nag-o-offer naman siya ng familiar interface dun sa ating similar ng previous na AutoCAD natin. So, yun tandaan natin. Yung 3 default na workspace in CAD is yung 2D drafting and annotation, the 3D modeling, and the AutoCAD Classic. Ito. Which key do you press to cycle through the available snap points? Ito. Nilagay ko dito yung answer or yung way to cycle through the available snap points. Kailangan natin mag-press ng tab key. Ibig sabihin yan, yung tab key natin sa keyboard, useful siya para mag-switch or mag-move yung focus ng ating snap point or kung makikita natin sa CAD, di ba? Pag nagta-tab tayo, mag-switch siya ng focus between different element or section within the program or the interface. So, pag press natin itong tab key, i-allow niya tayo na i-navigate natin
and mag-select tayo ng different na snap points. It's either predetermined position or yung alignments ng object. Pwede siyang snap for easier or convenient na alignment and positioning. Ito, next. One of the below option is wrong about the type of AutoCAD drawing unit. Which one is it? Tatandaan nyo tong question na to. Yung incorrect for type ng AutoCAD drawing unit is yung ating millimeter. Kasi, 'di ba, ang sinabi ko sa past lecture natin, yung AutoCAD, nag-o-offer siya ng various unit types for drawing. Such as ito, yung architectural, 'di ba? Ito yung mga various unit types ng drawing. Sa CAD ha, architectural, itong engineering, and yung decimal. Pero, kaya mali itong millimeter dahil hindi naman siya part or hindi siya belong sa unit type provided by AutoCAD. Yan. Not one of the unit type. Kaya, mali siya. So, object snap tracking works in combination with object snap to enable temporary acquire and track up on to how many points. So, ito, yung object snap natin, nag-a-allow siya ng temporarily na matrack yung up to 7 points. Tandaan natin ang question dito, track up to how many points gamit ang object snap. Answer dito is up to 7 points yung kaya niyang track. Which of the following settings can be made for color tracking? As mentioned, yung color tracking, isa din siya sa feature ng CAD na nag-a-allow to track the angle, ayun, or to snap the specific angle. The increment angle determines angle which tracking occurs. Then, i-highlight natin to increment angle. Ayan. Then, yung additional angle naman, para naman siya sa add ng multiple angle. While yung increment angle, ito, nag-a-allow siya ng user para dun sa specific na desired angle increment niya lang. While yung additional angle allows naman yung user to add multiple angle naman. So next is, with a hot grip, which of these editing tasks can you perform? So ang question is, kapag may hot grip, ano yung mga task na kaya nating i-perform? Sabi dito sa ginawa kong notes, ang hot grip, ability to select and manipulate object in digital editing software by clicking and dragging on specific points or handles. Ayan. So, yung mga common is yung mga common task na kaya ni hot grip pag nasa CAD. Yung adjusting the position, yung angle, the size of the object within the composition. Okay. Dito naman tayo ngayon sa copy command creates multiple copy of an object. Totoo yun dahil only copy naman ng object yung command for copy.
kaya niya makapag-create ng multiple copies ng kung anong object yung i-duplicate or i-copy mo. If you need the text to be reversed, when you mirror the text, then you need to set, ayan. So, itong question na to, madami nalilito dito. Kailangan iset natin ng ganito. Set natin siya ng mirror text to 1 para yung text, ma-reverse din siya kapag ka nag-mirror tayo. When using the copy with grid, select copy after your selected option, such as yung move, mirror, rotate, scale, or stretch. Ito yung mga necessary. Select natin yung copy option after selecting the other option, di ba? Ang ibig sabihin nito, kapag ka nagpili tayo ng isang option, we must select copy command para ma-perform niya pa din yung copy operation. So, this statement is true. By selecting which one of the following object on the layer are not visible and are not considered when the drawing is regenerated. So, kapag nag-freeze tayo ng layer sa drawing, magiging ano siya, invisible, and hindi siya nako-consider pagkasakad kasi naka-freeze yung layer. O kumbaga isipin na lang natin na hindi naman natin dinilit yung object pero naka-hide lang yung object dun sa layer yun. When you use the match properties command, you can select multiple source object. False to, tandaan natin na false to dahil kapag gumamit tayo ng match properties command, kaya lang natin mag-select ng one source object at a time. Using object snap to select points for inquiry command is critical. So, yung object snap, pag nag-select tayo, critical siya for command like yung inquiry. Dahil yung object snap, ina-allow niya lang yung precise and accurate selection of points on object. So, yung mga to, very complicated siyang gawin kapag ka-object snap. Then, I also added here na this is important when performing inquiry commands such as yung measuring distance, angles, or areas it ensures the selected points natin is exactly where they need to be. Ito. What happens if you fillet these two lines with radius 0? So, ano daw mangyayari pagka nag-fillet ka if yung radius is 0? Ibig sabihin, ang mangyayari is makakapag-create tayo ng rounded na corner between dun sa dalawang line na sinelect natin, but without any curvature. So, wala siyang curve. Di ba ang fillet is for curve. So, doon, kasi naka-0, ayun. Kapag ka-radius is 0, wala siyang space for any curvature. So, magkakaroon siya ng sharp na corner. The correct answer dito is yung sharp corner. Tandaan natin. Magkakaroon siya ng sharp corner kapag 0 ang radius pag nagbilit. The following are some of properties and settings that you can save in layout, except so dun muna tayo sa mga kaya nating i-save sa properties and settings. Yung plot scale, na-save natin yan, yung paper size, and the drawing orientation and layout. Pero itong line weight,
hindi siya property na pwede nating i-save sa layout. So you can set viewport scale factor by none yung answer kasi walang specific command or action para doon sa pagsiset natin ng viewport scale. With multi-line text editor, you can do all except doon muna tayo sa mga kayang gawin ni multi-line text editor. Inaalaw niya yung user na mag-perform ng task like yung inserting numbered and bullet lists, inserting specific drafting and engineering symbols, and creating fields such as yung date, time, and author. But it does not provide option to insert pictures. So, yun yung hindi niya kayang gawin, yung pag-i-insert na pictures. Okay? If you copy and paste text from another drawing or insert block into drawing that has the same text style with name in different properties, the text properties of the host drawing will take precedence. So, kapag nag-copy-paste nga tayo from another drawing or nag-insert tayo ng block sa drawing, kapag meron naman silang same na text style, yung properties pa din is different. Bali, hindi pa rin siya makakopy dahil ang pinakasagot dito, yung text dun sa host drawing, i-maintain niya kung ano yung format and properties na meron siya, then i-adapt niya yung format and properties ng copied or yung na-insert na text. So, your answer is true. By default, AutoCAD has the following workspace. Bali na naulit ko yung tanong. Ayun nga, yung 2D drafting and annotation, 3D modeling, and AutoCAD graphics yung sagot. Which key do you press to available snap point? So, yun nga. Tab key pa rin yung sagot dyan. One of the below is from about AutoCAD drawing units. So, ang sagot dito ay steel millimeter. Hindi siya valid type ng unit for AutoCAD. So, ayun, object snap tracking works in combination with object snap to enable you to temporarily acquire and track up how many points. Ito, up to 7 points na combination when using object snap ang kaya niyang i-track. Naulit na kasi yung iba. So, which of the following settings can be made for polar tracking? As mentioned earlier, yung increment angle and yung additional angle. Na-explain ko naman kanina kung ano yung ginagawa ni increment angle and yung ni additional angles kanina. Then, last is when you use match properties command, you can select multiple source objects. So, ang sagot dito is false. Kasi yung match property can only select one source object at a time lang. So, that ends the AutoCAD notes discussion and yung pag-refresh ko din dun sa inyo sa AutoCAD na mga parts, etong user interface ng AutoCAD. Sana i-take note nyo yung mga sinabi ko and na-discuss ko today.